karamihan ng pinag-aawayan no, mga kababayan, usaping pera po. Yung mga pondong naliliko mo, pag-aawayan. No? Naalala nyo ho nung eleksyon, mga bossing? Halos ilan lang po ba? 5 lang po ang nakapasok, mga kababayan, doon sa Uniteam. At dito po, sinasabi sa balitang hong ito, mga kababayan, na kumbaga, ang sinisisi ho si Toby Tiangco. Ito ho, ang sabi ng politico.com.ph, cheese over coalition. Ang ibig sabihin nun yan, mga kababayan, instead na mag-focus po yung campaign manager ng alyansa, mas pinukusan po si Chis Escudero para po tumatag at hindi matanggal at talagang maging sintigas ng bakal ang kapit ni Chis Escudero bilang Senate President. Sabi mo dito, Chis Escudero, no, over coalition, ipinagpalit sa koalisyon na dapat po yun ang tututukan niya para yung mga kandidato nun magsipanalo. Kaya lang, mas pinili mas pinokus yung sarili doon kay Chis Escudero. Mga bossing, no? Alam niyo po kung paano ko na kung paano nahalata si Toby Tiangco na talagang mga DDS ho. Maka-DDS ito o DDS to, maka-Duterte to. Bakit to, mga kababayan? Naalala ko, no, nung eleksyon, yun nga, 5 yung natalo sa 5 yung hindi nakapasok doon sa alyansa at ang sinisi niya, kaya daw hindi nakapasok yung ibang mga alyansa ay dahil na lang daw po doon sa isinusulong na impeachment kay Inday Sara Duterte. ano yun? No? Baka may kapabayaan talaga ho siya, mga bossing. Di ba? Or baka talagang baka black sheep po talaga ito sa loob ng alyansa, mga kababayan. Di ba? Biruin nyo ho, doon sa Congress, 86% nung mga nagsilagda po doon sa impeachment para kay Inday Sara Duterte. Lahat po mga nakabalik 86% po. Ano po? Ibig sabihin, bawat isang distrito ho, mga boss, chief amo sir, nung mga kandidato sa pagka-kongresista, gusto po sila nung kanilang mamamayan doon. Gusto po sila nung mga kadistrito ho nila. Ano? Kasi pag nalaman mo, ito, yung namin, congressman namin, pumirma ito sa impeachment. Okay. Sige, goods. No, iboboto ko. Pagka hindi naman sila goods, hindi. Tapos sasabihin ni Toby Tiangco, nung time na yun, kumbaga, sasabihin niya, naku, kaya natalo ang alyansa ay dahil doon sa impeachment na isinusulong kay Inday Sara Duterte. Ang pagkakabasa ko ho doon, mga bossing, i-atras nyo yung impeachment. Huwag nyo ituloy yung impeachment. No? Dahil lalong matatalo. Dahil ayaw ng mamamayang Pilipino yan. Hindi ho totoo yun. Dahil sa nakikita po nating mga datos, mga boss chief amo sir, umaabot po ng 80% ang may gusto po na matuloy ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Di ba? Sabi dito, cheese over coalition, Toby Tiangco Senate fixation, blamed for 10 billion alyansa flop. Baka nga naman talaga pinukusan ho, mga bossing, si Cheese. Kaya tingnan nyo ho ang nangyayari ngayon, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Grabe, Grabe yung pagka-delay sa impeachment. Kasi parang ganun ho ang nakikita ko. Pinagkatiwalaan ka ng alyansa, ikaw ang maging campaign manager, ikaw yung mga umalam kung paano ang mga taktikang gagawin dyan sa alyansa na yan, etc. Tapos mas pinukusan niya ng kanyang oras si Chis Escudero. Si Chis Escudero, ang nakikita natin, kitang-kita naman po yung pagde-delay. Mga kababayan, kitang-kita naman po natin yung mga alibay. Di ba? Yung mga alibay na, June 2 na. Bigyan niyo pa ako ng 1 week, pag-iisipan ko. Tapos nung June 11 na, remand naman natin, ibalik naman natin sa Kongreso.
Yung mga ganun hong mga palusot, mga kababayan, dun po naiinis ang mamamayang Pilipino. Nakabaliktaran po ang ipinapakita nila doon sa dapat gawin at sinasaad po at sinasabi ng konstitusyon. Di ba? Sabi ni Michael Sablan, si dating Justice Conchita Carpio, sinabi na binago ng Supreme Court ang ruling regarding sa one-year ban. Kaya maraming mga former justice ang kinuwestiyon ang desisyon ng Supreme Court sa impeachment ni Sara dito. Basahin ko to ha. Nakasulat to dito, instead of steering the administration back, alyansa para sa bagong Pilipinas coalition to victory, campaign manager Representative Toby Tiangco allegedly poured his energy o mas pinagkaabalahan ho yung pagprotekta sa Senate President po na si Francis Escudero para manatili po sa kapangyarihan upang sa ganon, pag dumating na ang impeachment, eto na, delay, remand, na malayong malayo ho sa iniuutos o sinasabi ng konstitusyon. Nakikita niyo ho yung mga pattern, mga kababayan, ng mga tao? Di ba? Base po ito ha. Dito, ina-analyze lang po natin at iniintindi po natin. Base po sa balita ng politico.com. Toby Tiangco allegedly poured his energy into protecting Senate President Francis Escudero's hold on power. No? A move insiders say sabotage the coalition chances in the 2025 midterm election. Kapag ka nga naman ho, konti ang nanalo doon sa alyansa, mas malaki ang tsansa nila na pagkaho nagbotohan kung itutuloy ang impeachment o hindi, mas panalo sila sa bilang. Despite an alleged 10 billion campaign funds, earmarked by the Marcos administration to support Alyansa Senate slate, sources claim Tiangco mismanaged resources, and let local campaign operation suffer. At saka meron nung naghalo kayo ako kay Tiangco, mga bossing, madami din ho akong nakita No? Madami din akong mga balita na nakita kagaya niyan, government eyes completion of repair of damaged Malabon. May bumangga doon sa Malabon. Doon sa parang creek nila, may bumanggang barko. Tapos may mga taga Malabon nagsasabi, kay Tiangco yan. Ganyan. No, pero hindi naman yun yung focus natin. Tapos wala na. Hindi yata nagawa. Walang nangyari. No? Yung government's eye completion of repair of damaged Malabon, Nabotas, river floodgates next month. Tapos parang hindi naman yata nangyari. Boss Mark, maraming nagsasabi constitutional crisis ang tanong. Sino ang hindi sumunod sa konstitusyon? Di sino pa ba? Nakasulat, ang dali-dali ho. Nakasulat doon sa konstitusyon na kailangan gawin agad-agad.